So yun po mga kabiyaya, mga banateros, may ipapanood po ako sa inyong video na talagang kikilabutan at talagang mga nangyari noon na mga nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Grabe to. Pinanood ko tong dalawang video na to at dito ko napatunayan na kung ano yung ginagawa ni Marcos Jr. ngayon at kung ano yung ginawa ng mga dilawan noon ay talagang kopyang-kopya ni Marcos Jr. At ito yung mga ipapanood ko sa inyo ngayon at mas maganda siguro para mas mapanood pa po ng iba pang pa natin mga kababayan, like and share nyo itong video na to para mapanood pa po ng iba pa natin mga kababayan, lalong-lalo na ng mga kabataan. Kasi alam nyo kung bakit kino-content ko ngayon yung mga dating nangyari at gusto kong ipapanood ngayon. Kasi kung ano yung mga nangyari noon ay tugmang-tugma sa ginagawa ni Marcos Jr. ngayon. Ang masakit lang dito, ang tagal binaboy ng mga taong ito, ang apelidong Marcos, hanggang sa napagbintangan na nga sila yung pumatay kay Ninoy Aquino. At dito nga sa usapang Plaza Miranda. So marami tayong mga mapag-uusapan dito sa video ito. So ngayon, talagang noon pa naman pala talaga kapag ikaw ay anti-CPP NPA, ikaw ay anti-America, hindi naman totaling anti-America, ikaw ay talagang hindi pabor sa mga kagustuhan ng Amerika, ay gagawin sa iyo to. At nangyari na ho ngayon to kay Pangulong Duterte, kay Pastor Apollo Kibuloy at sa iba pa. At pwede pang mangyari ulit sa mga susunod na mga buwan, araw o linggo or oras. Yan yung mga ipapanood ko sa inyo ngayon. Unahin muna natin, sana hindi tayo ma-copyright dito sa video ito. Ito yung kwento ni bayaning general ng AFP na lumaban, no? Na lumaban sa mga komunista. Bakit kulungan ng bagsak? Jovito Palparan. Ito, grabe to. Grabe to. Alam nyo, yung habang pinapanood ko to, sabi ko, parang ano to parang yung ginawa ni Marcos ngayon sa kay yung ginawa ni Marcos dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Na alam naman ho natin na isa si Pastor Apollo Kibuloy sa mga katulong ni Pangulong Duterte para puksain itong mga makakaliwa na to. So ano yung ginawa? At eto yun, panoorin mo natin. Major General Jovito Palparan Jr. pangalang nagbigay kilabot sa mga makaliwang grupo nang dahil sa angking galing nito at bangis pagdating sa bakbakan at sa layuning pagsugpo ng pausbong na rebelyon sa bansa. Umukit ng sariling pangalan sa mundo ng kabayanihan kung saan ginawaran ito ng iba't ibang parangal nang dahil sa kagitingan kagaya na lamang ng Military Merit Medal, Wounded Personal Medal, Distinguished Service Star, Gawad ng Kaunlaran Awards at marami pang iba. Ngunit sa likod ng kagitingang kanyang ipinapakita, naging kalaban ni General Jovito Palparan ang mismong batas. Ito'y matapos mapatungan ng habang buhay na pagkabilanggo o reklusyon perpetua. Ngunit ayon kay Palparan, tila napagkaisahan lamang siya umano ng mga taong minsan na niyang Ito pakinggan nyo kung sino yung nagpakulong sa kanya. Pangga sa panahon ng kanyang panunungkulan. Isa sa binitawang salaysay ni Jovito Palparan ay ang umano'y posibilidad na iniregalo siya ni De Lima kay Joma bilang ganti sa ginawa niyang pagpuna nito ukol sa malaking ugnayan nito sa asawa ni Joma Sison na si Julie De Lima. I smell something fishy. Ngayon ko lang din po nalaman na itong asawa ni Joma Sison na isang leader ng CPP-NPA, apelido pala nito ay De Lima. Na kapelido ni Laila De Lima. Oo, grabe, no? Iririgalo naman niya ako kay Joma. Pinsan. Pinsan yan sila ni Juliet De Lima. Magpinsan. Kaya ngayon ay aalamin natin kung paano Okay, magpinsan pala yung asawa ni Joma Sison at ito si Laila De Lima. So ibig sabihin, talagang may dugong NPA, may dugong makakaliwa itong si Laila De Lima.
Okay, ngayon ko lang nalaman din ha. Pahumantong sa pagkakakulong ang isa sa pinakamagiting na general sa ating hukbong sandatahan na binansagang berdugo ng komunista at bayani kong ituring ng madla. Grabe to, no? Grabe yung grabe yung sound pinatay natin kasi baka machupulang ko tayo eh. Pero ang tindi, no? Grabe yung okay? Retired Army General Jovito Salvaña Palparan Jr. ipinanganak noong Setyembre 11 taong 1950 sa siyudad ng Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Sa edad na 20, nagtapos si Palparan sa kursong Business Administration sa University of East in Manila noong 1971. Okay. Ngunit hindi na gaanong nagamit pa ni Palparan ang kanyang nakuhang degree nang ito'y pumasok sa serbisyo taong 1973. Dito na naglingkod si Palparan sa Armed Forces of the Philippines bilang isang EFP lieutenant na si nakadistino sa Basilan at Sulu sa loob ng 8 taon. Sa mga sumunod na taon buwan ng Enero taong 1974, unang natalaga sa isang combat duty si Palparan kasama ang 24th Infantry Battalion sa mismong isla ng Siasi, Sulu. Ngunit kasunod na buwan na ng unang mapasabak si Palparan sa bakbakan nang makasagupan nila sa Indanan, Sulu ang mga MNLF fighters na umatake sa pwersa ng 24th panahon pa nung magkalaban ng mga sundalo at MILF. Infantry Battalion matapos sunugin ng mga ito ang kabisera ng Hulu na ikinasawi ng 30 daang sibilyan. Matapos ang naging inkwentro, kaagad nakuha ni Palparan ang kanyang kauna-unahang parangal at ito ay ang Combat Medal. Ngunit sa parehong taon buwan ng Agosto nang muntikang matanggal sa serbisyo si Palparan matapos niyang pangunahan ang 12 sundalong kasapi ng 24th Infantry Battalion o kilala sa tawag na Wildcats na i-rescue ang kasamahan nilang inatake ng mga sundalong Marines sa pier ng Zamboanga na nagresulta bilang isa sa pinakamalaking miss encounters sa unit ng AFP. At sa paglipas ng taon, buwan ng Oktobre, Pizza G's taong 1977, nangyari ang Madugong Patikon Massacre kung saan isang brutal at patraitor na pagpaslang ang ginawa ng MNLF sa pamumuno ni Osman Sali kay Brigadier General Teodolfo Bautista na Commanding General ng 1st Infantry Division. Ito'y matapos magkasundo ang panig ng MNLF at AFP na magtagpo para sa isang peace dialogue sa public market ng Barangay Danag, Patikol. Ngunit nang marating na ni na General Teodolfo Bautista at ng mga kasamahan ng 1st Infantry Division ang public market ng Barangay Danag, Patikol, biglaan na lamang silang pinaulanan ng bala galing sa hindi matukoy direksyon kung saan walang kalaban-laban silang isa-isang tumandusay na nagresulta sa pagkasawi ng 35 kasundaluhan. At nang dahil sa insidenteng ito, isang operasyon ang ginawa ng AFP upang tugisin sina MNLF leader Osman Sali at mga kasamahan at isa na dito si Lieutenant Palparan kasama ang kanyang Delta team sa naatasan. Kasunod na taon buwan ng Pebrero. So naging kalaban niya rin pala yung yung mga MILF. Oh, kasi talagang nababalitaan ko to, malupit daw talaga to. Sa 24 taong 1978, isang sagupaan ang naganap sa pagitan ni na Lieutenant Palparan kasama ang Delta Company, 24th Infantry Battalion laban sa humigit kumulang 150 mga rebelde sa Mount Sinumaan, Patikol, Sulu. At sa magdamagang palitan ng bala, lagas ang 21 tauhan ng mga rebelde habang 13 sundalo naman ang nasawi. At nang dahil sa katapangang ipinakita ni Lieutenant Jovito Palparan, kaagad siyang nagawaran ng Gold Cross Medal kasabay ng pagtaas ng kanyang ranggo. At sa loob ng halos 3 dekadang pananatili ni Jovito Palparan sa isla ng Mindanao, kung saan dito siya mas nahubog sa bakbakan, sakripisyo, hirap at tagumpay na pinagdaanan at ang mismong ipinapakita niyang kabayanihan. At sa pagulong ng dekada, tuloy nang nadistino si Palparan palabas sa isla ng Mindanao. At sa pagkakataong ito, mula taong 2001 hanggang taong 2003, naitalaga si General Palparan sa Mindoro at Romblon bilang commander ng 204th Brigade, kung saan naging matunog na ang pangalan ni General Palparan bilang kinatatakutang personahin ng mga rebelde, kung saan inalyasan ng ito bilang Berdugo. Taong 2003 hanggang taong 2004 naman, nang maging commander ng Philippine Humanitarian Contingent in Iraq si Palparan matapos mag-deploy ang Pilipinas ng 51. So ibig sabihin pala, itong si Palparan ay ikinulong at ang nagpakulong sa kanya si De Lima. Dahil pinupuksa niya talaga at inuubos niya yung mga yung mga makakaliwa. Okay. Mamaya may papanood ako sa inyong video, yung susunod dito sa video to, yun ang pinakamalupit. Kung ano yung ginawa ni Marcos Jr., kung ano yung ginawa doon sa video na yon,
ilang dekada na po ang lumipas, ginagawa ni Marcos Jr. ngayon. Ipapanood ko sa inyo mamaya yan. Mga kasundaluhan. At sa taong 2004, matapos ang withdrawal ng Pilipinas sa Iraq, tuluyan nang napromote si Palparan bilang Major General. Kasunod na taon buwan ng Agosto taong 2005, nadistino si Palparan sa Eastern Visayas kung saan naging Commanding General ito ng 8th Infantry Division o Storm Troopers. At nang dahil sa kampanya ni General Palparan kontra komunista, ayon pa na nabura na ni Palparan ang halos 80% ng mga rebelde sa Samar ng mga panahong iyon na anya kaya pa raw itong burahin ng tuluyan kung hindi lang siya inilipat sa Central Luzon. Kaya pala kaya talagang tinutukan to no? Kaya pala talagang ginipit na kinulong ito. Oo, talagang halos maubos pala talaga yung mga NPA noon. Kasunod ng kanyang paglipat ay naging Commanding General naman ito sa 7th Infantry Division ng Central Luzon kung saan ang posisyong ito ay pinakahawakan niya hanggang sa kanyang pagre-retiro sa serbisyo noong Setyembre 11 taong 2006 kasabay ng kanyang ika-56 na kaarawan. Matapos ang pagretiro ni General Palparan sa serbisyo kung saan nag-iwan ito ng magandang storya sa hukbong sandatahan, umani naman ito ng samot-saring akusasyon kagaya na lamang ng umano'y pagkasangkot niya sa mga extrajudicial abduction, pagpaslang sa mga kritiko ng pamahalaan at marami pang iba. So yun ng yan din yung kadalasan nating naririnig na ipinapataw kaya mga ibinibintang kay Pangulong Duterte. Naririnig din natin yan kay Pangulong Duterte, lalong-lalo na yung mga sigaw ng mga NFA dyan. Sa pinaka nagdiin kay Palparan ay ang human rights group na Karapatan kung saan iniugnay siya bilang utak po, ito na sila. Sa pagpaslang sa mga human rights defenders na sina Eden Marasilana na Secretary General of Karapatan. Ito na naman yung human rights. Human rights defender daw yung mga pinaslang. Ang pagkakaalam ko ayon sa pagsasaliksik ko, etong mga human rights defender na ibinibintang kay Palparan ay mga mga miyembro din ng CPP-NPA, no? Yung mga taong yan. Southern Tagalog Region at Eddie Gumanoy, chairperson sa Katipunan ng Samahang Magbubukid sa Timog, Katagalugan. Ngunit sa ginawang pag-imbestiga ng Philippine Commission on Human Rights ay talagang walang nakitang sapat na ebidensya na magpapatunay sa mga akusasyong ibinato kay General Palparan. Dito na rin kaya narinig natin dito, walang makitang sapat na ebidensya kay Palparan. Pero dahil nga hawak na ng NPA ang administrasyon. Kasi ang pagkakaalam ko, pinakulong ito ng panahon ni Noynoy Aquino. Diba? Ng mga dilawan. So doon siya na talagang naipakulong dahil nga alam naman natin ng mga dilawan, yan ang isa sa mga founder ng mga terorista dito sa bansang Pilipinas. Kap ng kaliwat ka ng banta o death threat si General Palparan na galing sa mga rebelde, bagay na binansagan pa ng mga komunista si Palparan bilang the walking dead man. Ngunit sadyang hindi nagpapatinag si Palparan sa ganitong galawan kung saan matapang pa nitong pinasok ang politika at naging figurehead ng Bantay, isang political party na may advokasiyang anti-komunista. At sa paglipas ng taon December 15 taong 2011, idinawit ang pangalan ni General Palparan sa kasong 2 counts of kidnapping and serious illegal detention na may ang dami niya ng ang dami ng kinaso sa kanya. Ang dami ng kinaso sa kanya no? Ay sa pagkawala ng kasi hindi siya hindi siya mapanagot doon sa human rights, hindi siya mapanagot, walang maipakita ebidensya sa mga sa mga ibinibintang sa kanya sa yung unang kaninang sinabi, no? So ngayon dito sa bandang huli, iba na yung ipinataw sa kanya. So talagang hinanapan siya ng butas para lang makasuhan at makulong. Ang babaeng aktivista ng UP Diliman na kinilalang sina Sherlyn Cadapan at Karen Impeno noong 2006 sa Hagunoy, Bulacan. Ayon pa na naakusahan lamang umano ang dalawang aktivista na kasapi ng Communist Party of the Philippines o ang NPA at nang dahil sa paglabas ng isang naakusahan. Okay, ulitin natin Kinilalang sina Sherlyn Cadapan at Karen Impeno noong 2006 sa Hagunoy, Bulacan. Ayon pa na naakusahan lamang umano ang dalawang aktivista na kasapi ng naakusahan lang daw itong dalawa na to na kasapi ng aktivista na miyembro ng CPP-NPA. Halos naman ho lahat, 'di ba? Halos naman ho lahat ngayon ng mga aktivista mga supporters ng Dilawan at Pinklawan, puro yun mga makakaliwa. 'Di ba? Kung hindi ako nagkamali.
Okay, tuloy natin. Testigo na kinilalang si Raymond Manolo, mas lalo pang nadiin si General Palparan Ito dito may mga witness na rin. sa Hagunoy, Bulacan. Ayon pa na naakusahan lamang umano ang dalawang aktivista na kasapi ng Communist Party of the Philippines o ang NPA. At Okay. nang dahil sa paglabas ng isang testigo na kinilalang si Raymond Manolo, mas lalo pang nadiin si General Palparan matapos isinalaysay ng witness sa kanyang isinungiting affidavit na nakita niya sa kanyang dalawang mata kung paano pinapahirapan ni Palparan at mga kasamahan ang mga biktima kung saan pilit umano itong ipinaamin ang pagkaugnay nila sa mga komunista. At sa loob ng ilang taong paglilitis, tuluyan na ngang nasampahan ng kaso si General Palparan noong 2011 at ng mga panahong iyon ay nagtangkap ang umalis si Palparan sa Pilipinas. Grabe, ngunit payat niya kaagad na, rin itong naharang matapos ang ipinataw na hold departure orders sa kanya. Bagamat nahuli man ng mga otoridad si Palparan ng mga oras na iyon, kaagad lang din itong pinakawalan at hindi na detained nang dahil sa wala itong warrant of arrest. Ngunit ng araw ding iyon, bandang hapon nang mailabas na ang warrant of arrest, si General Palparan naman ay tuluyan ng nakawala at nagtago sa batas. Dito na rin kaagad isinagawa ang nationwide manhunt para kay Palparan kung saan may patong na ito sa ulo na 500,000 pesos. By January taong 2012, mas tinasa Ito yung masaklap no? Ginampanan niya yung kanyang tungkulin, puksain ng mga terorista, salot, hudas sa ating lipunan. Tapos bandang huli siya pa yung naging masama at siya pa yung kinasuhan. Grabe. pa ang reward money laban kay Palparan na umabot na sa 1 milyong piso na mas tumaas pa kalaunay at umabot ng 2 milyong piso. Ngunit matapos ang halos Mataas na 3 pera taong nung panahon na yan. tuloy ng nasukol ng NBI si General Jovito Palparan sa kanyang pinagtataguang bahay sa Santa Mesa, Manila. At sa pagkakatakip kay Palparan, makikita Tandaan niyo, no? ibang-iba na ang hitsura kung saan bumagsak na ang katawan nito. At sa ginawang press con matapos mahuli si Palparan, isa lamang ang hiling nito, ang seguridad ng kanyang buhay at ang hiling niyang patas na laban. At sa paggulong ng kaso, September 14 taong 2018, tuluyan na ngang sinintensyahan si General Jovito Palparan ng habang buhay na pagkabilanggo kasama ang 2 pa nitong tauhan laban sa kasong 2 counts of kidnapping and serious illegal detention na may kaugnay sa pagkawala ni na Sherlyn Cadapan at Hindi ko masyadong to yung about dun sa kidnapping, no. So may sinampa palang kaso sa kanya about sa kidnapping. Oh, at ito, ang pagkakaalam ko dito, hindi ko alam kung buhay pa ba siya. Kasi tawag dito, ang habang buhay yung sentensya sa kanya eh. Biruin mo yun nakakaano lang no, nakakaano lang oh. Halimbawa lamang kung may kaso talaga siyang kidnapping, dapat niyang dapat niyang harapin yun. Pero kung isipin natin yung pagiging bayani niya, ang pagpuksa mo kasi na sa mga terorista ay isa ho yan sa kabayanihan sa bansang Pilipinas. Ngayon, bakit ba magulo sa bansa natin ngayon? Kasi malaya ang mga komunista, malaya ang CPP-NPA, yung iba nga nasa gobyerno pa, yung iba nga dyan pag-alagala kahit convicted na, 'di ba? Yung iba tauhan pa mismo ng administrasyon, kakampi pa nila laban sa mga Duterte. So kaya magulo. Kaya magulo ang administrasyon, kaya magulo ang gobyerno natin dahil sa mga yan. So kung about naman ho doon sa kasi ang lumalabas dito parang pinag-initan siya at talagang gigil sa kanya, lalong-lalo na si De Lima, is dahil siya nga yung isa talaga sa mga berdugo or mga halos umubos or ubusin etong mga teroristang salot sa lipunan sa bansang Pilipinas. Sa totoo lang, ito pa, ako, gustong-gusto ko po dati na maging NPA. Ano po yan talaga, kasi laking probinsya po ako eh. Sa Capiz, no? So, gusto ko yun maging NPA ako. Pero nung habang lumalaki ako, at naiintindihan ko na at inaano ko na ho yung pinaglalaban. Yung una sa totoo lang yung una gusto ko yung gusto ko yung pinaglalaban nila. Karapatan, ganyan. Laban sa mga korap na gobyerno, sa mga Kaso bandang huli, may iba na Parang ang nangyayari na kahit anong gawin mong kabutihan para sa kanila, basta kapag kung ano yung gustuhin nila, dapat ibigay mo yun. Parang sa madaling salita gusto ka nilang kontrolin.
no? So ganun yung kaya medyo talagang lumaylo na ako. Siguro ayoko na pala. Iba na yung ano nila ngayon, iba na yung karakas nila ngayon. Etong kwento na to ni Palparan, hindi ho ito nalalayo sa kwento. Yung ibang kwento, yung mapatungkol sa pag-ubos ng mga terorista, ng mga NPA, ng mga salot sa bansa natin, hindi ho nalalayo ito sa ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy. Na ngayon ay pinag-iinitan siya dahil nga isa siya sa talagang pumulbos at umubos diyan sa mga teroristang yan. At asan nga ba ngayon si Pastor? 'Di ba? Nakakulong. Hanggang ngayon wala pa rin maipakitang ebidensya sa mga ibinibintang sa kanya. Ang daming mga ginawa-gawang mga kaso laban sa kanya. At ang pinakamasakit pa dito walang maipakita sa kanyang ebidensya, pero nakakulong siya. 'Di ba? Na dapat ay pasalamatan natin siya dahil isa sa kasamahan ni Pangulong Duterte, ni Senator Robin Padilla, ng mga lumaban para sa kapakanan at kaligtasan, kapayapaan ng bawat Pilipino sa bansang Pilipinas. Kaso nga lang, ito yung masakit na realidad. Kapag once na nakabalik ang mga leader ng mga terorista sa bansang Pilipinas at makontrol na nila ang gobyerno, ito na yung mga nangyayari. Yung mga pumuksa, yung mga ginawa lang naman talaga nila yung dapat, nagdurusa sila ngayon. Masakit pa sa ginawa kay Pastor, nagbabayad pa yung isang senador dyan na nagngangalang Risa Ontiveros, na nagbabayad pa ng milyon-milyon para lang idikdik si Pastor Apollo Kibuloy para masabi lang na itong taong to ay masama. Pero ang talagang hangarin nila ho doon, maiganti nila or makaganti sila kay Pastor dahil isa nga si Pastor sa mga umubos, sa mga salot sa lipunan. At eto na nga yung video na sinasabi ko sa inyo kanina. Dito sa video to, sa totosin po, ito po ay kwento ng Plaza Miranda bombing. Pero, andito kasi yung kwento at niresearch ko rin po ito at tugma rin naman, wala siyang dinagdag or dinagdag bawas dito sa bidyong ito, na dito nyo makikita na kung ano yung ginagawa ng administrasyong Marcos na talagang kuhang-kuha niya. Ito po ay administrasyong Marcos Jr. pero balihati po ito, Marcos Jr. at panahon ni Cory Aquino ng mga Dilawan. Ito na yon. So panoorin ho natin para lubos yung maunawaan. Kilalanin natin ang pinakaunang sundalong kumalaban kay Pangulong Ferdinand Marcos. Sino nga ba ang utak sa likod ng Plaza Miranda bombings noong 1971? At paano nakaligtas dito si Ninoy Aquino samantalang halos lahat ng mga miyembro ng Liberal Party ay naroroon? Bakit tinulungan ng China ang NPA upang pabagsakin ang gobyerno ng Pilipinas noong 1972? Kilalanin natin si Victor Corpus, ang sundalong naging rebelde at bumalik sa pagkasundalo. Tara, alamin natin sa history. Disclaimer, lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay makikita at mababasa din sa iba't ibang online sites and articles. Ayan so nababasa ito. So, ibig sabihin walang fake news dito. Oo. Pagpasok sa sandatahang lakas. Si Victor Corpus ay ipinanganak noong ika-4 ng Oktubre 1944 sa San Pablo City sa Laguna. Ang kanyang ama ay isang sundalo, si Colonel Vicente Corpus mula sa AFP Medical Corps. Nag-aral si Victor ng elementarya at high school sa De La Salle University at sa kolehiyo naman noong 1963 ay pumasok naman siya sa PMA o Philippine Military Academy dahil na rin sa panghihimok ng kanyang ama. Taong 1967 ay graduate si Victor mula sa PMA bilang bahagi ng klase ng Dimas Hupil. Pumasok siya sa Philippine Army kung saan siya ay nakatanggap ng pagsasanay sa Airborne at Special Forces. Kalaunan ay lumipat siya sa Philippine Constabulary.
Ngunit hindi pa man nagtatagal ay hindi na niya nagugustuhan ang pamamalakad dito dahil sa di umunoy pamamalakad ng mga corrupt na opisyal. Kaya't pinili niyang magpatalaga bilang isang instructor sa PMA. Pagtalikod. Ika-29 ng Desyembre 1970, si Victor ang nakatalagang officer of the day habang karamihan ng mga kadete at mga senior officers ay nasa Christmas vacation. Pati si Superintendent General Ugalde ay umalis ng kampo upang kitain si Pangulong Marcos sa kanyang nakatakdang pagdating sa kalapit na Baguio City. Itiniming ni Corpus na siya ang officer of the day at kakaunti lamang ang mga tao para pangunahan ang pag-raid ng NPA sa armory ng PMA. Matagumpay nilang nakuha ang mga malalakas na armas dito gaya ng mga Browning automatic rifle, carbines, machine guns at iba pang mga armas at bala. Dito na nagsimula ang tuluyang pagtalikod ni Victor Corpus sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas upang sumanib sa mga rebeldeng NPA. At simula sa araw na ito ay nagkaroon na ng manhunt para kay Victor. Si Victor ay ginawang pinuno ng Central Committee ng mga komunista. Siya din ang nanguna sa pagsasanay ng mga ito sa pakikipaglaban gaya ng kanyang ginagawang pagsasanay sa kanyang mga PMA students. At ang mga armas na nakuha nila sa armory ng PMA ay gagamitin sa isang napakalaking misyon na siyang magbabago sana ng takbo ng ating kasaysayan. Ayon sa isang librong Silent War na isinulat mismo ni Victor Corpus, Hunyo 1971 ay tinipon ng Ito na, pakinggan nyo yan dito ha. ng Communist Party of the Philippines na si Joma Sison ang lahat ng mga opisyal at miyembro ng komunistang NPA. Kasama na ang mga top-ranking officer na sina Danilo Cordero, Victor Corpus at Mario Miklat para sa isang pagpupulong. Tinalakay nila sa pagpupulong ang plano ng kanilang komunistang grupo. Sinabi ni Sison na sumulat siya kay Mao Zedong sa China upang humingi ng tulong at suporta. Ito ang panahon na aktibong tumutulong si Mao sa mga bansang sumusuporta at nagtutulak ng ideolohiyong komunismo, gaya ng Vietnam na nagtagumpay sa pagiging isang communist na bansa sa tulong na rin ng suporta ni Mao Zedong. Ang suportang ibinibigay ni Mao ay sa paraan ng pagbibigay ng mga supply ng armas at kagamitang pandigma na sa mga panahong iyon ay labis pa sa kinakailangan ng mga rebelde upang makamit ang ipinaglalabang ideolohiyo. Isa pa sa kanilang pinagpalanuhan ay ang pag-set up kay Pangulong Marcos. Isasakripisyo nila ang mga kapartido ni Senator Ninoy Aquino ng mga Liberal Party sa gaganapin na meeting de avance. Putang ina, no? Lupit, no? Isasakripisyo yung mga kasamahan. Ang inang yan, ang tindi nila. Sa pamamagitan ng Kasi ang mangyayari dito, alam naman nila na na si Marcos Sr. ang mapagbibintangan. Tignan mo, no? Kaya nga minsan yung biro ko na baka hindi talaga si Ferdinand Marcos Sr. ang tatay ni Bongbong Marcos, baka si Joma Sison din talaga. Kasi biruin mo yung ginawa dito nung panahon ng mga NPA sa tatay niya, sa pamilya niya. Pero ngayon, mas kinakampihan niya yung mga NPA, mga membro ng mga NPA na nasa gobyerno ngayon, kaysa doon sa mga taong tumulong talaga sa kanya. Sino-sino ba yon? Alam niyo naman siguro kung sino na. Duterte, syempre, BP Sara, Pastor Apollo Kibuloy, Chavit Singson, at iba pa, marami. No? So, nakakalungkot lang na sa halip na isa siya sa mga tumulong para mas lalong mawala na to, etong mga, or maging magbagong buhay na, siya pa yung talagang nag-tolerate na palakasin nyo ang grupo nyo. Suportado ko kayo. No? So, ang tindi nito. Sa Plaza Miranda kung saan ito gaganapin. Nakasaad sa libro ni Mario Miklat, ama ni Maningning Miklat, na Secrets of the 18 Mansions, a novel, na pupwersahin nilang magdeklara ng martial law si Marcos na sigurado magiging dahilan ng pag-aaklas ng mga tao laban sa kanya, habang ang pagbomba naman sa Plaza Miranda ay lilikha ng isang malaking civil war at lalong dadami ang mga magagalit sa gobyerno. Gagamitin naman nila bilang pagkakataon para makahimok pa ng mga magre-rebelde at magamit ang barkong parating. Ika-21 ng Agosto 1971.
2 buwan matapos ang pagpupulong ni Joma Sison sa mga NPA ay naganap na nga ang meeting de avance ng Liberal Party sa Plaza Miranda at kumpleto ang mga miyembro maliban na lang kay Ninoy Aquino. Wala si Ninoy Aquino. Alam na this. Talagang no? Kung pag-anuhin natin yung nangyari dito is parang ginagawa ngayon sa mga Duterte. Ang gusto nilang mangyari ay magalit na magalit ang taong bayan sa mga Duterte at palabasing tama, malinis ang administrasyong Marcos. So ganito din ang ginagawa nila ngayon. Ang tanong dito, 'di ba? Ang pinakamalupit pa dito, etong setup na to na ginagawa ngayon ay galing sa utak ng isang terorista. So kung nangyayari man ngayon 'yan, wala nang duda na terorista din ang pasimuno sa mga nangyayaring kaguluhan ngayon. Ay alam ang mangyayari. Sa kalagitnaan ng rally ay dumating na ang isang kadre na pinamumunuan ni Danilo Cordero na siyang nakatoka sa assignment na ito. Walang humpas ni pinaghahagisan nila ng granadang pangmilitar ang mga nagrarally sa Plaza Miranda upang sa Pangulong Marcos ito maibintang. Siyam ang namatay kasama na ang 5 taong gulang at photographer ng The Manila Times na si Ben Rojas, habang 75 naman ang nasugatan. Kasama sa mga lubhang nasugatan ay ilang prominenteng politiko ng Liberal Party gaya nila Palawan Congressman at future Senator na si Ramon Mitra Jr., Senator Jovito Salonga na nabulag sa isang mata at nabingi sa isang tenga. At naiwan pa ang piraso ng bomba sa katawan hanggang sa pagpanaw nito noong 2016. Senator Eddie Ilyarde, Senator Eva Estrada Calao, Presidente ng Liberal Party na si Gerardo Rojas, ang ama ni Senator Mar Rojas, Sergio Osmeña Jr., na anak ng dating Pangulong Sergio Osmeña, Manila Councilor Ambrosio King Lorenzo Jr., na nakomatos pa ng 2 linggo at nabulag at nabingi sa kaliwang mata at tenga, at ang mayoral candidate na si Ramon Bagatsing na naputulan ng kaliwang paa, nadurog ang kanang cheekbone at nadurog ang kanang braso at marami pang iba. Gaya ng plano, kay Pangulong Marcos nga napunta ang bintang ng pagpapasabog na siyang dahilan ng pagkapanalo ng halos lahat ng miyembro ng Liberal Party noong eleksyon na iyon. Ngunit taliwas sa kanilang plano ay hindi nagdeklara ng martial law ang Pangulong Marcos, bagkus ay emergency powers lamang ang idineklara nito at sinuspinde ang writ of habeas corpus na siyang sapat ng dahilan para ipaaresto ang mga hinihinalang salarin, pati na ang mga leader ng mga oposisyon at hinihinalang kalaban ng gobyerno. Ngunit dahil dito ay katulad ng prediksyon ni Joma Sison ay maraming sumanib sa underground movement. Bagamat pinagbintangan si Pangulong Marcos sa pagbobomba sa Plaza Miranda, sa paglipas ng panahon ay may mga ilang kilalang personalidad na may kaugnayan sa naganap ang nagturo na ang pangyayari sa Plaza Miranda ay galing mismo sa CPP sa ilalim ni Joma Sison. Sa autobiography ni Jovito Salonga ay isinaad niya ang pinaniwala niya na si Joma Sison at ang CPP ang responsable sa insidente at maging sa libro ni Victor Corpus na Silent War ay nakasaad na naroroon siya ng talakayin ng ilang pinuno ng CPP ang pagbobomba matapos itong maganap. At sa isang panayam sa kanya noong 2004 ng mamamahayag na si Max Sullivan, sinabi ni Corpus na ipinadala ni Sison ang kadre na umatake sa rally ng Plaza Miranda. Ikinuwento naman ni Mario Miklat sa kanyang libro na alam ng 2 mataas na opisyal na mangyayari ang pag-atake sa Plaza Miranda. Ayon umano kay Peter, isang malapit na... So, ibig sabihin, kontrolado din pala ng CPP-NPA noon, yung mga high-ranking official sa gobyerno, no? Oh, grabe. Operatiba ni Joma Sison. Sinabi nito sa kanya noong Oktubre 1971 na Ninoy Aquino did not go to Plaza Miranda on the night of the bombing. Commander Pusa phoned him.
Kasama din sa kanyang libro kung paano sila nag-organisa at gumawa ng grupo na siyang pupunta sa China para personal na makipag-ugnayan kay Mao kahit na may nauna ng sulat na ipinadala si Joma dito. Matagumpay naman ang kanilang pagpunta dahil sumang-ayon ang mga opisyal ni Mao na suportahan ang NPA sa pagtutulak ng komunismo sa bansa. Nang simula ng China ang pagbibigay ng suporta sa mga NPA ay China pala ang ang kanilang noon, ang kanilang tawag dito, ang kanilang ang nagsusuporta pala sa kanila ay China nung panahon na yun. Punduhan ang pambili ng isang malaking barkong pang-isda mula sa Japan at in-upgrade ito para maging isang barkong pandigma. Ang orihinal na pangalan nito ay Kishimaru at nang ito ay ma-upgrade na ay bininyagan naman nila ito ng bagong pangalan, ang MV Karagatan. Mula sa China ay inangkatan nila ito ng mahigit 1,000 kagamitan pandigma, mga armas at mga bala kasama na din ang iba't ibang kakailanganin nila para sa mahaba at malawakang gyera, gaya ng gamit pang komunikasyon at gamit pang medikal. Sa dulo ng Hunyo 1972 ay naglayag na papuntang Pilipinas ang MV Karagatan, papunta sa pinakamalayo at pinakatagong parte ng Isabela, ang Digoyo Point. Ika-4 ng Hulyo 1972, dumating na ang MV Karagatan. Si Victor Corpus ang naatasang maging leader ng 20 NPA na magre-receive ng mga armas na kanilang i-smuggle papasok sa kanilang base sa Isabela. Habang inaangkat nila ang mga armas sa maliliit na bangka ay naispatan sila ng isang eroplano ng logging company. Sa paghihinalang nakita sila ng Philippine military ay minadali nila ang pag-aangkat at nag-abandon ship na pansamantala. Ayon kay Ricardo Malay, dating delegation officer ng CPP sa China, when they reached the area, mali pala ang bigay na impormasyon. Sabi ni Joma, uninhabited pala yun eh. May mga dumagat doon, may mga katutubo doon. Unang-una dapat walang makakakita doon kasi done in secrecy yan eh. Habang ang eroplano naman ng logging company ay inireport ang nakita na may barko na nag-aangkat ng mga armas. Kinaumagahan ay unang-unang rumisponde ang 22 taong gulang na PMA graduate at intelligence officer ng Isabela Provincial Command ng Philippine Constabulary na si Edgardo Aglipay. Habang naroroon at ini-inspeksyon ang barko at kukumpiskahin. Nang tanggalin na nila ang angkla ay bigla silang inambush ng mga nakatagong grupo ng dati niyang instructor sa PMA na si Victor Corpus. Ang iba sa mga sundalo ay napasakay sa barko upang makapagtago mula sa pang-aambush ng mga rebelde. Sa kasamaang palad ay lubhang nasugatan ang kasama nilang kapitan, kaya wala silang magmamaniobra ng barko. Humingi agad ng tulong si Aglipay, ngunit dahil sa masamang panahon at malakas na alon ay inabot pa ng 3 araw bago sila narating ng backup at nailigtas. At dahil sa pagdagsa ng mga sundalo ay napilitang mag-retreat ang mga rebelde, mahigit 200 lamang ang nabitbit ng mga rebelde mula sa mahigit 1,000 armas na ibinigay ng China. Kinumpiska ng militar kasama ang Defense Minister na si Juan Ponce Enrile. Totoo rin pala talaga yun. Andyan sa andyan sa picture. Ang mga armas na naiwan habang ang MV Karagatan ay tuluyan ng lumubog sa karagatan. Ayon sa interview ni Howie Severino kay Morning, isang dumagat, ang MV Karagatan ay hindi umano pinalubog ng mga sundalo o maging ng mga rebelde, kung hindi ito ay nilamon ng dagat. 2 buwan matapos ang insidente ay napilitan na ngang magdeklara ng martial law si Pangulong Marcos. Dito na yung kung ano yung ginagawa ni Marcos Jr. ngayon ay ginawa din dito sa panahong ito. Dahil sa lumalalang banta ng insurhensya sa bansa, kasama na ang Plaza Miranda bombings at insidente ng MV Karagatan sa mga dahilan ng pagpataw nito. At tulad ng prediksyon ni Joma ay dumami ang sumanib sa komunismo. Sa kabilang banda ay muling humingi ng tulong si Joma Sison sa China at binigyan sila ng isang barko na pupunuin ng armas at kagamitang pandigma. Ito ay ang MV Andrea. Ngunit hindi pa man nakakarating ng Pilipinas at hindi pa man naaangkatan ng kagamitan ay lumubog na ito habang papunta sa Sanya Naval Base sa Hainan, China. Ika-9 ng Hunyo 1975 ay formal nang nagtatag ng diplomatic relations ang China at Pilipinas na siyang tumapos sa pagsuporta ng China sa NPA. Ay naman pala Biruin mo, tatay pa pala ni Marcos dati sumusuporta di sa China.
So kung may tinatawag na pro-China, mas nauna pa rin pala ang mga Marcos. Tangin ng di ba? Pero Tapos na-stop na yung komunikasyon ng China sa mga NPA nung panahon na yun. Ano? Kaya nga sabi ko sa inyo bakit galit na galit si Marcos Jr. sa China? Hindi kaya talagang si Marcos Jr. ay para hindi siya pag-initan ng mga NPA susundin niya lahat ng gusto nito. Nagtataka lang ako. Taong 1976, mag-aanim na taon matapos sumanib sa NPA, tila naliwanagan at sumuko sa kanyang mga kaklase sa PMA si Victor Corpus. Tinawagan niya ang mga ito at sinabing gusto na niya bumalik. Niliti siya at ikinulong sa detention center kasama ang asawa na nauna na sa kanya ng 3 taon. Ito na. Ika-25 ng Nobyembre 1970, sina Bernabe Buscaino alias Commander Dante, Victor Corpus at Ninoy Aquino ay nilitis ng Military Tribunal Court sa mga kasong subversion, illegal possessions of firearm, rebellion at murder. Sila ay nahatulan ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Ngunit binawasan pa rin ni Marcos ang kanilang hatol at sila ay ipinakulong na lamang. Ngunit bakit nagbago ang isip ni Victor Corpus? Sa mga panahon bago siya sumuko ay may mga napupuna na si Corpus, ngunit hindi niya na ito naipaabot pa sa mga nakakataas. Ilan sa mga rason na ito ay, una, ang Plaza Miranda bombs. Hindi siya sang-ayon sa ganitong klase ng sakripisyo. Ikalawa, napag-alaman niya na habang siya ay nag-eestablisya ng bagong base sa boundary ng Aurora, kasama ang 40 tauhan, ay nagugutom na sila. 11 araw na tanging saging o kaya naman ay ubod ng niyog lamang ang kanilang kinakain. Habang ang mga opisyal ng NPA ay bumili ng tig-iisang sasakyan na may politika din talaga. So sa ibig sabihin, hindi rin talagang may katarantaduhan din talaga sa NPA. Oh. Yung leader lang din talaga yung nakikinabang, no? Nakahalaga ng 70,000 pesos kada isa at 2,000 lamang ang ipinadala sa kanyang monthly allowance para sa 40 tauhan niya. Grabe. Ang impormasyong ito ay nakuha niya kay Commander Dante na siyang naghatid ng pagkain at panggastos na kanyang hinihingi kay Joma. Ang kanyang komento ukol dito sa kanyang interview kay Martin. So, ibig sabihin talagang ginagamit lang talaga sila, no? Utang ina, grabe ka demonyo ni Joma Season. Tandanar ay sinabi niyang nilalabanan natin yung pagsasamantala. Dito rin pala sa Meron mas din. matindi pa yung... Totoo! Nilalabanan natin yung pagsasamantala. Dito rin pala sa mas matindi pa yung pagsasamantala na mararanasan natin. Kaya nga talagang kaya diyan ko napagtanto na puta na ayaw nyo sa korap pero mas grabe kayo sa korupsyon. Diba? Kaya nga hindi na ako tumuloy dyan pagsasamantala na mararanasan natin. Ikatlo, sa isang pagpupulong ay nagreklamo ito si Danny Cordero noong inaangkatan ng gamit ang mga nasa Sierra Madre na bakit lahat ng dilatang masasarap at Marlboro ay ipinapadala sa mga nasa bundok sa Sierra Madre. Ito ay yung mga panahon na nag-iimbak sila ng mga food cash para sa pagdating ng mga armas ay ihatid na lamang nila ito sa Isabela. Ang meeting ay ginawang military tribunal at nilitis ng Central Committee ng NPA si Danny Cordero. Partikular na ni Ruben Guevara. Siya ay nilitis at pinatawan ng... Hoy, what may kapelido ako dyan? Ruben Guevara? Diba guys, sa Guevara naman yung 1R ay hindi namin kamag-anak. Yung double R kamag-anak namin. Tsaka marami din namang Guevara. Utangin na may nasali pa dito, kapelido ko pa. Ayop na yan. Ang kamatayan. Ang tutol sa death sentence na si Kabining o si Elizabeth Principe ay siyang inatasang isagawa ito. Ngunit bago siya barilin ay sinabi umano ni Danny Cordero na, "Mga kasama, wala talaga akong kasalanan dyan. Sa katunayan, I'm very loyal to the party and the party entrusted me with a very delicate mission." Nang tanungin nila Ruben kung ano yun ay sinagot sila ni Danny Cordero ng, "Ako ang naatasan na magbuhat sa Plaza Miranda."
At dahil umano dito ay lalong itinuloy ang death sentence sa kanya. Ika-4, sa isang panibagong pagpupulong ay na-assign siya sa Mindanao kung saan makakasama niya bilang political officer si Rolly Quintanar. Ngunit napagdesisyonan niyang dalawin ang anak na 5 taon na niyang hindi nakikita. 19 na araw lamang ito ng kanyang iwan sa mga magulang niya. Palihim siyang pumasok sa bahay nang walang nakakaalam at sa kanyang pagpasok ay narinig niyang sumisigaw ang isang bata. Sinabi nito mula sa banyo na, "Lola, hugas." Pinuntahan niya ito at sinabing, "Ang laki-laki mo na, hindi ka pa marunong maghugas." Tumingin daw sa kanya ang bata at dahil hindi siya kilala ay sinabi lamang nitong, "Lintik to ah." Nakita siya ng kanyang ina at sinabing, "Hoy, ayan ang anak mo." At ito na ang pinaka-turning point, ang hindi siya kilala ng kanyang anak. Ito na, malapit Dito na. na niya napagdesisyonang tumawag sa PMA at sumuko. Ito na yung kung ano yung ginagawa ni Marcos ngayon, ginawa na noon. Tingnan mo. Laya lamang si Victor Corpus noong 1987 nang siya ay binigyan ng clemency ni Pangulong Cory Aquino. Uy! Pinalaya ang mga makakaliwa. Ano yung ginawa ni Marcos Jr. ngayon? Pinalaya yung mga drug lord. Yung mga makakaliwa, hinayaan na makaposisyon sa gobyerno. Yung iba dyan, convicted pero hindi nakukulong. Kagaya lang ni Franz Castro Lipad. Diba? At ni Dilima ngayon na isang congresswoman na rin. Na ginagamit na rin nila laban sa mga Duterte. Na ganito rin ang ginagawa ni Cory Aquino, na ginawa ni Cory Aquino noon. Na pinalaya ang mga NPA. Nang pakawalan nito ang mga leader ng komunistang grupo na ikinulong noong martial law. Kasama sa mga pinakawalan ay ang founder ng komunismo na si Joma Sison at isa sa mga matataas na leader ng NPA na si Commander Dante. Taong 2003, na-promote naman siya bilang Brigadier General ng AFP at nagretiro na sa ranggong iyon taong 2004. Hanggang dito na lang kay... Grabe, no? Ang lupit. Iba din talaga. Oh. So yan ha. Oo, anong masasabi niyo dyan? Kaya nga ako, may napanood ako ng isang interview na kung ano daw yung ginagawa ni Cory Aquino noon, ay yan din daw yung ginagawa ni Marcos Jr. ngayon. Kaya talagang masasabi na natin na Amerika, NPA na talaga. Mga komunista na talaga ang humahawak sa gobyerno natin. Kasi kung ano yung nangyayari noon, kung anong ginawa ng mga NPA ngayon, ginagawa ng administrasyong Marcos ngayon. At yung mga taong nilabanan ang mga terorista, ay yung mga nakakulong at ginigipit ngayon. Diba? So yan, napakaliwanag ng kaya ako naghahanap ako araw-araw ng may mga maipapanood sa inyo na mas talagang mabubuksan yung kaisipan nyo na ang gobyerno natin ngayon ay hawak na o sakal-sakal na ng mga Amerikano at ng mga NPA. Mas pinapaboran pa nga nila yung mga NPA ngayon, di ba? Yung mga NPA, pag nag-rally, malaya. Walang naninit ang mga pulis. Pero kapag supporters ng mga Duterte, hindi naman nananakit yung mga yon, hinahadlangan. Yung mga lumaban sa CPP-NPA na sila katulad niya, nila Pastor Apollo Kibuloy, Pangulong Duterte, lalong-lalo na si Pangulong Duterte, si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, yan yung mga tinutuligsa at dinidiin nila ngayon. Gusto nilang ipakulong, gusto nilang mawala. Diba? Gusto nilang mawala sa kanilang daanan na talagang na parang naaasiman sila pag nakikita nila yung mga yun. So ito yung maliwanag ng mga kwento noon na talagang nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Kaya ako to ipinapanood sa inyo at gusto ko rin malaman ng iba pang mga millennials na makakapanood ng mga video na to. Kaya napakahalaga po na i-like and share nyo. Yun, ganda ng segue ko dun
Ang ganda ng segue ko dun. Kaya i-like and share nyo itong video na to para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. So yun, kung ano man ang inyong komento, i-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. Pakidamay na rin po mga kasamahan ko na sila Banat by Coach Choli, Boss Nada, Master Judea, Sir Jack, Paring RJ, at yan, mga kaibigan natin na sila PH Update at sila Don Mar TV at iba pa, yung mga Bisdaqueros Brothers, yan. Sila, hindi ko masyado kabisado yung mga pangalan nila. Kalimutan sila Bisdak, BMR, si, ano na ba, Loyalista, oo, sila, sila, Badong, Alatiris, yan, at yung iba pa na mga kasama nila. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Siyempre, ang SMNI din. Ang DCAR 1026. So, supportahan nyo po. At ang SMNI Foundation na mas nakakatulong pa po sa mga kababayan natin kaysa sa ating gobyerno. So yun, maraming salamat. Ingat kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.